Kabanata 121. Mahuli ang magnanakaw. Sa kabilang panig, pagkatapos umalis sa bahay, si Jendong ay patungo sa isang tiyak na lugar. Ilang araw na ang nakalilipas, binanggit ng kanyang katulong ang isang proyekto mula sa isang kumpanya na naghahanap ng financing mula sa Shen Group. Ang proyekto ay medyo kahanga-hanga, at si Jendong ay partikular na interesado sa network ng komunikasyon na kanilang pinaplano. Ang teknolohiyang ito ay kasalukuyang nasa mataas na hinihingi at magiging mas mahalaga sa mga darating na taon, kasama ang maraming mga tao na gumagamit ng mga naturang produkto. Ang kumpanya ay kailangan upang mabuo ng mabilis, ngunit ang kasalukuyang laki nito ay medyo maliit. Gayunpaman, mula sa plano ng proyekto na ipinakita nila, naniniwala si Jendong na ang kumpanya ay may malaking potensyal para sa paglaki. Tulad ng malapit na siyang umalis para sa kumpanya na magsagawa ng isang inspection, isang bagay na hindi inaasahang nangyari. Ang isang tao sa isang asul na short, na may hawak na isang malaking bag, ay sumugod ng diretso patungo kay Jendong. Ang lalaki ay matangkad at may kalamnan, na may mga braso na kasing kapal ng mga puno ng kahoy. "Big brother? Dito?" sigaw niya. Sa di kalayuan, isang itim na sedan ang nakapark sa gilid ng kalsada, at sa sandaling iyon, isang manipis na binata ang lumapit sa kanyang unahan sa bintana ng kotse. Kahit na siya ay maliit, mayroon siyang isang shifty na hitsura tungkol sa kanya. "Big brother? Halika rito? Narito kami," aniya. Qiang Li, hindi masama. Nakita ng taong muscular ang tao sa kotse at hindi maiwasang bigyan siya ng tingin ng pag-aproba. Napansin ni Jendong ang isang pahiwatig ng kabaliwan sa kanilang mga mata. Marahil sila ay hanggang sa walang kabutihan, kung hindi, hindi sila magiging magtataka. Tulad ng naisip niya, ang pangalan ng malakas na tao ay si Huang Gang, isang miyembro ng isang gang at isang malakas na tog. Ilang araw na ang nakalilipas, upang mabayaran ang utang ng isang tao, gumawa siya ng desisyon na magnakaw ng isang bangko. At ngayon, tulad ng inaasahan niya, ang sitwasyon ay panahunan. May hawak na kutsilyo ng bakal, sususgad siya ng diretso sa bangko. Tulad ng inaasahan, ang mga tauhan sa counter ay natakot sa kanilang mga wits sa kanya. Sa isang slash, ang Huang Gang ay tumama sa tempered glass, na direktang nagiging sanhi ng maraming mga bitek na lumitaw. Sa pangalawang slash, lumikha siya ng isang 1 cm crack sa tempered glass. Nang makita na si Huang Gang ay malapit ng basagin ang salamin, agad na pinigilan siya ng counter staff at kinakabahan na sinabi, "Pera, ibibigay ko ito sa iyo." Kasabay nito, nang si Huang Gang ay hindi binibigyang pansin, pinindot ng counter staff ang pulang pindutan sa tabi nila. Ang pulang pindutan ay isang alarma na direktang konektado sa City Guard Bureau. Ang bawat bangko ay may tulad na aparato, at kapag may emergency, maaaring pindutin ng kawani ang pindutan na ito. Hanggat pinindot ang pindutan na ito, darating agad ang mga gwardya ng Qingzhou City. Magmadali at aipak ang pera, kung hindi man ay basagin ko ang piraso ng basag na salamin na ito kaagad, si Huang Gang ay humawak ng mahigpit sa kanyang kutsilyo ng bakal. Para sa isang ordinaryong tao, mahirap na masira ang tempered glass, ngunit naiiba si Huang Gang. Siya ay isang martial arts practitioner at madaling basagin ang salamin na may kaunting panloob na puwersa. Ang matalim na kutsilyo ng bakal sa kanyang kamay ay natural na natatakot ang mga kawani. Ito ay hindi naririnig na ang isang tempered glass ay maaaring masira ng madali sa isang welga lamang. Ngunit ang tao sa harap nila ay nakamit lamang ang gawaing ito. Kung siya ay muling hampasin, tiyak na masisira niya ang salamin at papasok sa silid. Maghintay, maghintay, maghintay. Lahat ng pera na gusto mo ay narito, ang isa sa mga kawani ay nagbigkas sa terorismo. Mabilis niyang pinalamanan ang lahat ng pera sa isang bag at ibinigay ito kay Huang Gang. Ang mukha ni Huang Gang ay naiilawan habang natanggap niya ang pera. Agad siyang tumakas, iniwan ang mga kawani. Bagaman nakatakas sila sa kanilang buhay, mapatla ang kanilang mga mukha at hindi pa sila nakuhang muli mula sa pagkabigla. Nag-aalala sila na maaaring mawala ang kanilang mga trabaho kung ang ninakaw na pera ay hindi nakuhang muli. Ang kanilang pag-asa lamang ngayon ay ang mga gwardya ng lungsod. Inaasahan nila na mahuli ng mga gwardya ang mga magnanakaw at mabawi ang ninakaw na pera. Kung nagtagumpay sila, mapapanatili ng mga kawani ang kanilang mga trabaho. Kung hindi man, maaaring matanggal sila ng kanilang boss. Maaari tayong mawala ng mga trabaho, ang isa sa mga kawani ay sabik na sinabi. Ang iba ay hindi sumasang-ayon sa kanya. Para sa kanila, ang mga kapitalista ay hindi nagmamalasakit kung nasa panganib ba sila o hindi. Nag-aalaga lamang sila tungkol sa kanilang sariling mga interes. Ang kinabukasan ng mga manggagawa ay hindi ang kanilang pag-aalala.
Pagkatapos ng lahat, kung ang isang manggagawa ay nawala, palaging may isa pa upang palitan ang mga ito. Sa sandaling nakuha ni Huanggang ang pera, sumugod siya kaagad. Ang kanyang mukha ay puno ng kaguluhan, at ang kanyang mga mata ay halos squinted sa isang slit dahil sa kanyang kaligayahan. Siyempre, mayroon siyang 20 milyon sa kanyang kamay. Iyon ay 20 milyon. Ito ay sapat na para sa kanya na gumawa ng maraming bagay. Si Huanggang, na nakatanggap ng gayong halaga ng pera, ay natural na nasa sabik. Hanggat maayos na nakarating siya sa sasakyan ni Qiang Li, masasabi niya na walang pag-aalala siya. Ang mga kawani ng bangko ngayon ay tila hindi na tumawag sa pulisya. Walang maraming tao na nang ahas na tumawag sa pulisya sa ilalim ng kanyang banta. Si Huanggang ay masyadong bata pa. Hindi niya inisip na ang mga kawani ay maaaring mag-ulat sa pulisya sa pamamagitan ng iba pang paraan, hindi kinakailangan sa pamamagitan ng telepono. Ito ay isang bagay na hindi naisip ni Huanggang, at naglakad na lang siya nang hindi pa nagtagal. Maraming mga gwardya ng lungsod ang nakakita sa kanya. "Excuse me, mangyaring padaanin mo kami." Isang babaeng boses ang biglang nagsalita. Tumalikod si Huanggang at nakita ang isang batang babae. Bagaman nakasuot siya ng mga asul na damit, ang batang babae sa likuran niya ay napakaganda at may isang napaka-curvy figure. Si Huanggang, na kinakabahan sa lahat ng oras, ay hindi maiwasang maakit ng kanyang tingin. Siya ay talagang isang magandang babae. Kung hindi ito para sa kanya na nagnanakaw sa bangko, si Huanggang ay medyo kumilos and wanted to go up and strike up a conversation. Ngunit ngayon imposible. Ang pagkakakilanlan ng dalawang tao ay hindi maaaring tiisin ni Huanggang na gumagawa ng anuman. Ang pagtakbo palayo ng masunurin ay kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Ang babaeng bantay sa lungsod na sumigaw ay si Qiu Jolie. Siya ay nasa tungkulin lamang sa isang maikling panahon nang makatanggap siya ng isang alarma. Ito ay isang alarma sa bangko, at si Qiu Jolie ay sumugod sa pagtanggap ng alerto. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang burly na tao na kumikilos ng kahina-hinala. Mabilis na nag-iisip, si Qiu Jolie ay nagmadali sa kanyang bilis at tinanong siya. Nang makita ang mabangis na diskarte ni Qiu Jolie, iniwasan ni Huanggang ang kanyang tingin mula sa kanyang mga mata. Alam niya na kailangan niyang iwasan siya at makatakas bago dumating ang ibang mga gwardya ng lungsod, na komplikado ang mga bagay. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa sasakyan ni Qiang Li ay maaaring wakasan niya ang lahat. Si Qiang Li ay kasabwat ni Huanggang sa pagnanakaw na kanilang pinlano ng magkasama. Si Huanggang ay may pananagutan para sa aktwal na pagnanakaw sa loob ng bangko, habang si Qiang Li ay magbigay ng suporta sa labas. "Magmadali ka, Huanggang, mas mabilis." Si Qiang Li, na naghihintay sa gilid ng kalsada, ay ikinaway ang kanyang mga kamay na sabik. Kabanata 122. Mangyaring tulungan kami. Ano ang pagmamadali? Darating ako, si Huanggang, na may hawak na kutsilyo ng bakal, sumigaw ng walang tigil, na nagtutulak palayo sa mga dumadaan. "Lumipat! Lumayo ka sa aking daraanan. Kung hindi ka gagalaw, papatayin kita." Bagaman nagdadala siya ng isang malaking bag ng pera, walang nang ahas na pigilan siya dahil sa kutsilyo sa kanyang kamay. Sa ganitong paraan, binyantaan niya ang mga tao na humaharang sa kanyang daan habang nagmamadali patungo sa maliit na kotse. Ang mga tao sa harap ni Huanggang ay umatras ng paisa-isa, natatakot na ang baliw na ito ay gagawa ng isang bagay na baliw sa kanyang pagkabagabag. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang magnanakaw, at ang anumang aksyon na ginawa niya ngayon ay hindi isang malaking pakikitungo. Tulad ng malapit na makarating sa kotse ni Huanggang, ang isang tao na may tuwid na figure ay tumayo ng 5 metro ang layo sa kanya, ganap na hindi pinapansin ang kanyang mga banta. "Umalis ka, o papatayin kita," banta ni Huanggang, ngunit ang tao sa harap niya ay hindi umiwas kahit na kaunti. Ang taong ito ay natural na si Zhendong. Bagaman mabangis si Huanggang at nagbanta na gawin siyang kumilos, hindi niya alam kung sino ang kinakaharap niya. Takot ba si Zhendong? Sa sandaling nakita ni Zhendong ang taong ito, hindi siya mukhang isang mabuting tao. Hawak niya ang bag ng mga bagay na iyon, at kung sino ang nakakaalam kung saan niya ito ninakaw. Agad na gumawa si Zhendong ng kanyang sariling paghuhusga at hindi nagbigay daan. "Get lost." Nang makita na hindi siya gumalaw, nagalit ang mukha ni Huanggang. Medyo naiinis siya upang makatagpo ng gayong tanga. Kung hindi ito para sa mga gwardya ng lungsod sa likuran niya, nais niyang hawakan ang kanyang kutsilyo at patayin si Zhendong. Ngayon ay ayaw na lang niyang mag-aksaya ng oras. "Hindi ka maglakas loob na magbigay daan sa akin. Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano ang gagawin ko." Sumugid si Huanggang, ang kanyang matangkad na figure ay na dumiretso kay Zhendong.
Ang dalawa ay nasa isang direktang kurso ng banggaan, at kung si Huanggang ay tumama sa kanyang ulo, malubhang nasugatan siya. Ngunit tulad ng malapit na siyang bumagsak kay Zhendong, ang huli ay tumalikod at nakulong si Huanggang na may mabilis na sipa, na nagdulot sa kanya na matamba sa lupa sa isang posisyon na tulad ng aso. Ang bag ng pera na dala niya ay nahulog din sa gilid. Galit na galit si Huanggang. Hindi lamang, hindi siya pinansin ng estranghero na ito, ngunit nang ahas din siyang lumapit sa kanya gamit ang kanyang paa. Bastos ka! Sumigaw siya kay Zhendong. Gayunpaman, binibigyan siya ni Zhendong ng walang pansin at simpleng tumayo sa pamamagitan ng whistling ng walang pasubali. Ginawa nito ni Huanggang kahit na ang herer, lalo na dahil ang mga babaeng gwardya ng lungsod ay malapit nang makaabot sa kanya. Hindi ito ang oras upang makitungo kay Zhendong, kaya mabilis na kinuha ni Huanggang ang kanyang bag at naghanda na tumakas. Hindi siya napigilan ni Zhendong dahil hindi siya isang partikular na mabait na tao at makikialam lamang kung kinakailangan. Nakulong lamang niya si Huanggang dahil sadyang sumugod siya ng huli na hindi komportable si Zhendong. Kung ang ibang tao ay nang ahas na kumilos ng ganoon, dapat siyang maging handa upang harapin ang mga kahihinatnan. Iyon lang. Iyon lang sa ngayon. Tulad ng sa susunod na nangyari, si Zhendong ay simpleng nagkukunwari na hindi ito nakita. Maraming mga bagay sa mundong ito, paano niya mahawakan ang bawat isa sa kanila? Ang mga bagay na ito ay dapat nahawakan ng mga gwardya ng lungsod ng Nanzhou City. Ngunit sa isang maikling oras lamang, ang mga gwardya ay nakaabot sa kanya. Dalawang lalaki na gwardya ang tumatakbo partikular na mabilis, at nang makita nila si Zhendong na nagtuturo ng isang kamay, hinarang nila ang kriminal. Tiningnan nila si Zhendong na may pasasalamat, sapagkat kung hindi niya nasaktan ang magnanakaw ngayon, baka hindi na nila mahuli. Kung maaari, matapos ang pangyayaring ito, maghanda sila ng isang banner para sa kanya. Bagaman naramdaman din ni Zhendong na walang magawa, mula sa kanyang subjective point of view, wala siyang balak na tulungan sila sa unang lugar. Ang pagkuha ni Huanggang ay ang kanyang personal na pag-uugali. Nang makita ito, walang sinabi ng dalawang gwardya, at agad na sumugod patungo kay Huanggang, handa nang hulihin siya. Ngunit si Huanggang ay medyo matangkad, at kung hindi para sa kanilang dalawa, hindi nila ito mapigilan. Ang isa sa mga gwardya, nang makalapit siya kay Huanggang, pinisil ang kanyang kaliwang kamay at agad na pinilipit ang kutsilyo ng bakal mula sa kamay ni Huanggang. Ang mga kutsilyo ay mapanganib na armas, at agad na itinapon ng bantay ang kutsilyo ng bakal. Mapahamak ito. Si Huanggang, na idiniin sa lupa, ay galit na galit. Medyo hindi siya napaniwala. Bigla, nagsimulang magsagawa ng lakas si Huanggang, at ang kanyang mga kalamnan sa buong katawan niya ay nagsimulang manginig. Nakita ng dalawang gwardya ang kababalaghan na ito at natural na napagtanto na may mali. Sa hindi inaasahan, ang burly na ito ay nagtataglay ng napakalaking lakas na kahit na ang dalawang lalaki na pumipilit sa kanya ay naramdaman na malapit na silang mabawi. Ito ay isang napakatiyak na sitwasyon. Magmadali. Maglagay ng mas maraming pagsisikap. Mabilis na ibagsak siya, ang isa sa mga gwardya ng lungsod ay sabik na sinabi. Naiintindihan ko iyon, ngunit ang kanyang lakas ay napakahusay lamang. Sa ating dalawa lamang, marahil ay hindi natin mapigilan siya, sagot ng ibang bantay. Kayong mga lalaki, lumayo ka sa aking paraan. Sigaw ni Huanggang, at ang dalawang lalaki na pumipilit sa kanyang likuran ay itinulak ng sabay. Ang lakas na ito ay malinaw na hindi iyon ng isang ordinaryong tao. Ang mga bystanders na malapit ay hindi pa nakakita ng ganoong eksena dati. Ang dalawang gwardya ng lungsod ay hindi napigilan ang isang tao. Ito ay tunay na hindi makapaniwala. Ang tanging paliwanag ay ang taong ito ay hindi isang ordinaryong tao. Kung hindi man, paano magagamit ng isang tao ang kanilang sariling lakas upang itulak ang dalawang tao? Nang makita ang dalawang gwardya ng lungsod na itinulak sa lupa, tumawa si Huanggang at sinabing, akala ko natatakot ako sa iyo. Hindi lang ako gumanti sa oras at nahulog para sa iyong ambush. Ngayon, ano ang magagawa mo sa akin? Habang siya ay nagsalita, si Huanggang ay sumulyap din kay Zhendong at sinabing, ikaw ay maliit na brat, sinaktan mo ako ngayon, o kung hindi man ako umalis. Parang gusto mong mamatay. Si Huanggang ay gumawa ng isang mabangis na banta. Siya ay nagbigay ng isang malalim na puot kay Zhendong, at ngayon ang kanyang puso ay napuno ng galit. Kung hindi niya kailangang magmadali at makatakas, tiyak na tatalakayin niya ang mga account sa kanya. Gayunpaman, kung ano ang nagparamdam sa kanya na kakaiba ay kahit na nagbanta siya at natakot, walang pagbabago sa pagpapahayag ni Zhendong. Para bang hindi niya pinansin ang kanyang mga banta, na naging hindi komportable si Huanggang. Palagi siyang nasisiyahan na makita ang iba na natatakot sa kanya.
Ngunit ngayon, ang taong ito ay tila hindi nagmamalasakit. Babalik ako para sa iyo sa susunod. Tumayo si Huanggang at naghanda upang makuha ang bag. Sa sandaling ito, ang dalawang gwardya ng lungsod ay sumugod muli, sinusubukan na sakupin si Huanggang. Gayunpaman, hindi sila tugma para sa kanya pagkatapos ng nakaraang engkwentro. Kahit na muli silang nagmamadali, magiging mahirap na sakupin siya. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Huanggang ay medyo lampas sa isang ordinaryong tao. Kailangan niya ng isang tao upang matulungan sila. Sir, maaari mo ba kaming tulungan? Walang magawa, ang mga gwardya ng lungsod ay maaari lamang humingi ng tulong kay Jendong. Kabanata 123. Hindi maiwasang gumawa ng aksyon. Hindi nais ni Jendong na makisali sa mga bagay na ito. Hindi siya isang santo at hindi alam kung ano ang nangyayari. Kaya sa una, ayaw niyang tumulong. Hehe. Hindi ko inaasahan na maging matalino ka. Hindi mo pinili na tulungan sila, ngunit nais mo pa ring mahuli ako sa mga lalaki lamang. Ano ang isang biro? Sa sandaling ito, si Huanggang ay sumigaw sa tabi niya. Ang dalawang gwardya ng lungsod ay mukhang medyo sumimangot. Sa pamamagitan ng nakaraang laro, alam nila na hindi sila tugma para kay Huanggang, at tumawag na sila ng suporta. Hanggat si Jendong ay handang tumulong at maantala ang oras, magkakaroon ng sapat na kapangyarihan upang malutas si Huanggang. Ngunit ngayon, nakita nila na si Ye Jendong ay walang balak na kumilos. Marahil ay natakot siya sa kabangisan ni Huang, at naiintindihan na magkaroon ng mga alalahanin. Ang iba pang mga dumadaan ay tumakas na sa malayo, naiwan lamang siya. Ang mga gwardya ng lungsod ay humihiling sa kanya ng tulong. Kung hindi sila tinulungan ni Jendong, paano nila mapipigilan si Huanggang sa kanilang dalawa lamang? Posible na makatakas siya, at kung nakarating siya sa isang kotse, mahirap mahuli siya. Agad na naging kagyat ang sitwasyon. Kayong mga kumakain ng opisyal na pagkain, umalis sa aking daraanan. Nagmamadali si Huanggang gamit ang kanyang mga kamao na clenched. Ang dalawang mukha ng mga gwardya ng lungsod ay nagbago ng malaki, at sumugod sila patungo kay Huanggang, hinarang ang kanyang daan at pigilan ang kanyang pag-atake. Wala ka talagang mga mata. Kung hindi ka uminom ng toast, uminom ka ng parusa. I'll knock you down with a punch. Bigla namang pinalakas ni Huanggang ang kanyang lakas, nawasak mula sa kanilang pagkakahawak, at sinuntok ng direkta ang isa sa mga gwardya ng lungsod. Isang tao, isang suntok, isang mabibigat na suntok ang tumama sa katawan ng bantay sa lungsod. Bigla, dalawang gwardya ng lungsod ang nasugatan, ngunit hinaplos nila ang kanilang mga ngipin at patuloy na lumaban kay Huanggang. Bilang mga miyembro ng Qingzhou City Guard, natural na hindi sila ordinaryong tao at may ilang pundasyon. Sa ilalim ng pag-atake ni Huanggang, matigas silang lumaban at nagtitiis ng hindi mabilang na mabibigat na suntok. Sa kasamaang palad, walang kabuluhan ang lahat. Sa harap ng ganap na lakas, kahit na anong pagtatanggol na inilagay nila, walang silbi. Bukod dito, si Huanggang mismo ay hindi isang ordinaryong tao, at sa huli, direktang pinatumba niya ang dalawang gwardya na may ilang mga suntok. Talagang labis mong na-overestimate ang iyong sarili, iniisip mong espesyal ka. Nag-sneer si Huanggang at kinuha muli ang bag. Nang naghiwalay sila, sinabi pa niya kay Jendong, ikaw ay isang matalinong tao. Kung nangahas kang tumulong ngayon, tatalunan din kita. Sa kabutihang palad, ikaw ay mas matino at hindi nagawa ang pagkakamaling iyon. Ang insidente kung saan mo ako hinarang ng mas maaga ay nakalimutan na ngayon. Si Jendong ay nakaramdam ng kaunting pagsasalita, ngunit wala siyang sinabi dahil nakita niya ang isang pamilyar na figure nang malapit na siyang makialam. Sa sandaling ito, ang isang tao ay tumakbo sa panteng. Nakasuot siya ng damit ng bantay sa lungsod, ang kanyang mukha ay tumutulo na may pawis. Ngunit hindi nito maitago ang kanyang magandang hitsura, sa halip na pagdaragdag ng isang ugnay ng sigla sa kanya. Siya ay isang matandang kakilala ni Jendong. Isang miyembro ng City Guard Bureau, Qiu Juli. Sa tuwing may hindi inaasahang kaganapan, lagi siyang kasangkot. Maaari ba siyang namamahala sa lugar na ito? Hindi maiwasang isipin ni Jendong ang kanyang sarili. Mayroon bang kaunting mga gwardya sa lungsod sa Qingzhou City? Kung hindi man, paano tatakbo sa kanila si Qiu Juli saan man siya magpunta? Jendong, ikaw na naman. Si Qiu Juli ay natural na nagulat nang makita si Jendong. Sa tuwing may alarma, laging nandoon si Jendong. Kung hindi niya kilala si Jendong, naisip niya na siya ang mastermind sa likod ng lahat. Ito ay talagang kakaiba. Kumusta ka? Bagaman isang kaunti na hindi nagsasalita, nagbiro si Jendong sa kanya. Kakausapin kita mamaya. Nais ni Qiu Juli na makaabot, ngunit hindi ito angkop sa oras na ito.
Napansin niya na naghahanda na umalis si Huanggang. Si Huanggang ay isang magnanakaw at ganap na hindi pinansin ang mga ito, kinuha ng pera at umalis. Ang aking bonus sa pagtatapos ng taon, huwag tumakbo. Nakita ito ni Qiu Julie at mabilis na pinigilan siya. Mag-ingat, ang taong ito ay napakalakas, isang bantay sa lungsod na nakahiga sa lupa ay biglang nagpapaalala sa kanya. Okay, tumango si Qiu Julie, na nagpapahiwatig na alam niya. Sa katunayan, nang sumugod siya, nakita niya na hindi nila maibagsak si Huanggang, kaya alam niya na hindi siya isang ordinaryong tao. Kung hindi, hindi siya magiging napakalakas. Mahirap para sa kanya na pigilan siya mag-isa. Sa puntong ito, kailangan niya ng ilang mga armas. Diretso na iginuhit ni Qiu Julie ang kanyang sandang mula sa kanyang baywang at itinuro ito kay Huanggang, sumigaw, huminto ka dyan, magnanakaw ka. Kung maglakas loob kang tumakbo muli, I'll make you blossom all over. Ngunit sa puso ni Huanggang, natagpuan niya itong medyo nakakatawa. Hoy, hindi ba ito maliit na kagandahan? Tumawa si Huanggang, ayaw kong mag-abala sa iyo, ngunit patuloy kang nakakakuha ng paraan. Sa palagay mo ba ay mapipigilan ako ng iyong sirang kutsilyo? Little Beauty, medyo walang muwang. Ang mapagmataas na pag-uugali ni Huanggang ay hindi komportable si Qiu Julie. Bagaman alam niya na malakas siya, hindi niya maiwasang mapigilan ang pagkakahawak niya sa sandang, nakakaramdam ng isang biglaang pagtaas ng kumpiyansa. Sa sandaling ito, wala siyang pagpipilian kundi ang tumayo sa kanya. Sino ang nangahas at sino ang hindi maglakas loob? Ako ay isang opisyal, at ikaw ay isang magnanakaw. Sa sitwasyong ito, ang isa na kailangang mag-alala ay malinaw na ikaw. Hinawakan ni Qiu Julie ang kanyang sandang, na may malamig na sneer sa kanyang mukha. Hindi niya binigyan ng mukha si Huanggang. Si Huanggang, na tumatawa kanina, ngayon ay may isang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Sige, kung hindi ka tatanggap ng isang toast, kakailanganin mong uminom ng isang talo. Dahil iyon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa at pagsira ng isang bulaklak. Ibinagsak ni Huanggang ang bag ng pera, at nang bumagsak ang malaking bag, pinukaw nito ang kaunting alikabok. Ang mabibigat na bag ay magaan bilang isang balahibo sa mga kamay ni Huanggang, na nagpakita kung gaano siya kalakas. Bahagyang nagbago ang mukha ni Qiu Julie. Natural na alam niya ang takot ng lalaki sa harap niya. Huwag isipin na dahil mayroon kang isang sirang kutsilyo, matakot ako sa iyo. Maliit na kagandahan, nang ahas kang lumapit at mahuli ako, kailangan mong magbayad ng isang presyo. Ikinilos ni Huanggang ang kanyang mga binti at lumukso patungo kay Qiu Julie sa napakabilis na bilis. Panganib. Mabilis na itinaas ni Qiujo ang kanyang sandang at itinulak ito patungo kay Huanggang. Ang matalim na sandang, kung ito ay direktang tumusok sa isang tao, ay tiyak na magdudulot ng labis na pagdurugo. Ang sandang na ito ay espesyal na ginawa para magamit ng mga gwardya ng lungsod. Habang tumama ang sandang, pinilipit ni Huanggang ang kanyang katawan at tinakpan ang matalim na talam. Ginamit niya ang kanyang muscular na braso upang mahigpit na hinawakan ang hawakan ng sandang, at sa isang malakas na tug, inagaw niya ito palayo kay Qiu Julie. Nadama ni Qiujo ang isang pag-akyat ng sakit at ang kanyang kamay ay lumuwag, na nagiging sanhi ng pag-alis ng sandang. Ikaw. Naging mapatla ang mukha niya. Kung wala ang kanyang mga kasanayan sa martial arts, paano siya lalaban sa kanyang kalaban? Ano ang tungkol sa akin? Maliit na kagandahan, ngayon alam mo kung gaano ako kalakas. Ilang beses nang hinawakan ni Huanggang ang sandang ng ilang beses bago itapon ito sa dingding. Manggahas ka na pigilan ako, pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Si Huanggang ay sumigaw at gumawa ng isang hakbang patungo kay Qiujo. Sa pagtingin sa kanyang maesla na mukha at magandang figure, hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Mula sa kanyang ngiti, maramdaman ni Qiu Julie ang panganib na malapit ng mangyari. Noon lang, sumulong si Jendong at tumayo sa harap ni Qiu Julie, hinaharangan ang paraan ni Huanggang. Jendong. Bulong ni Qiu Julie, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pahiwatig ng kagalakan. Kabanata 124. Paunang pagpapakita ng lakas. Sinulyapan din ni Jendong si Qiu Julie ay walang hininga ng walang magawa. Sa tuwing nakatagpo siya, magkakaroon ng problema. Ayaw niyang makisali, ngunit nakikita siya, nagpasya siyang magpahiram ng isang kamay. Ano ang ibig mong sabihin, bata? Tumingin si Huanggang kay Jendong ng malamig, binabalaan siya na huwag makagambala. Gusto niya siyang manatiling ilagay at magpanggap na wala siyang nakita. Hindi mo nais na maging isang bayani, di ba? Pinapayuhan kita na isipin ang iyong sariling negosyo, Huanggang sneered kay Jendong. Tumawa siya ng ligaw, na parang nanunuya sa kamangmangan ni Jendong.
Ngunit hindi pinansin ni Jendong ang kanyang mga banta. Aalagaan ko ito. Tulad ng para sa iyo, mas mabuti kang sumuko. Pinaikit ni Jendong ang kanyang mga mata, at isang matalim, mabangis na ilaw ay sumabog sa kanyang mga mata. Nabigla ang mga bystander nang marinig ang sinabi niya. Alam ba niya kung ano ang pinagsasabi niya? Nais niyang sumuko ang magnanakaw. Ang magnanakaw na iyon ay matangkad at malakas, na may mga kamao na kasing laki ng mga barbells. Gaano siya kabanta sa kanya? Sa palagay ko siya ay nagpapakamatay. Kung hindi, paano niya magagawa ang isang hanggal na bagay? Ang mga bystander ay umiling-iling sa kanilang mga ulo, pakiramdam na si Jendong ay naghahanap ng problema. Nakita lamang nila si Huanggang na pinatumba ang dalawang gwardya ng lungsod at na-corner pa si Qiujuli. Sa sitwasyong ito, hanggal na harapin si Huanggang. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumabog si Huanggang sa pagtawa, puno ng galit. Gaano katindi ang hindi gaanong kahalagahan ng taong ito na nagsasalita sa kanya ng ganoon. Kunin mo siya. Anong biro? Nakikita kong nais mong i-play ang bayani at isave ang dalaga sa pagkabalisa. Ang iyong utak ay dapat na pinirito upang maglakas loob na banta ako. Dahil hindi mo alam ang mas mahusay, hayaan mo akong ipakita sa iyo ng kaunti. Sigaw ni Huanggang at itinapon ang isang tuwid na suntok kay Jendong. Kung ang kamao na iyon ay tumama sa kanyang ulo, ang isang ordinaryong tao ay maaaring may kalalagyan. Si Jendong ay hindi gumawa ng anumang mga galaw laban sa kanyang pag-atake, mahinahon na ngumiti lamang. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba siya natatakot sa pag-atake niya? Medyo nalilito si Huanggang at nakaramdam ng pagtataka. Ang kamao ay tumama ng direkta sa dibdib ni Jendong. Ayon sa pag-unawa ni Huanggang, ang puwersa ng suntok na iyon ay dapat na masira ang lahat ng mga buto-buto sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng lahat, napakalinaw niya tungkol sa kanyang sariling lakas. Siya rin ay isang kilalang boksingero sa lungsod ng Nanzhou. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Nang ang kanyang kamao ay tumama sa dibdib ni Jendong, naramdaman niya na parang bakal siya. Ang isang malaking alon ng pagkabigla na ginawa ni Huanggang ay nakakaramdam ng matinding sakit. Pinakawalan niya ang kanyang kamao at umatras ng ilang mga hakbang. Tiningnan ni Huanggang si Jendong sa kawalan ng paniniwala, ang kanyang mga mata na puno ng hindi kapanipaniwala. Paano ito posible? Ano ang nangyayari? Medyo nagulat ang mga dumaraan nang makita ang eksenang ito. Si Huanggang, na mayabang lang, ay medyo maliit na. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na iyon, ngunit si Jendong ay ganap na hindi nasugatan. Sa halip, ang kanyang kamay ay nasugatan at namamaga. Sa pamamagitan ng isang mabangis na suntok, tinamaan niya siya ng hindi kahit na gumagalaw ang kanyang mga paa, na nagpakita kung gaano kakilakilabot ang taong ito. Labis na natakot si Huanggang, at ang malamig na pawis ay tumulo mula sa kanyang noo. Okay ka lang. Bakit ka sobrang tanga at hindi mo alam kung paano umiwas? Nakatayo doon ng hanggal, na sinuntok, hindi ka ba natatakot na masaktan? Nagmamadali si Qiujuli upang maipahayag ang kanyang pag-aalala nang makita niya si Jendong na sinuntok ni Huanggang. Nang makita si Jendong na kinuha ang suntok ni Huanggang, si Qiujuli ay medyo nagagalit, na iniisip na ipinapakita niya ang kanyang lakas. Alam ni Qiujo ang lakas ni Huanggang. Nakipaglaban sila dati, at alam na niya kung gaano siya kalakas. Tiyak na siya ay isang practitioner, mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Bagaman si Jendong ay isang practitioner din at naisave siya ng maraming beses, ang pag-atake ng head-on ng ibang tao ay medyo walang ingat. Nag-aalala talaga si Qiujo tungkol kay Jendong. Sa kabutihang palad, okay siya, kung hindi, hindi siya magiging mabuti tungkol dito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Jendong ay upang matulungan siya. Kung mayroon siyang anumang mga problema, ito ay ganap na dahil sa kanya. Nakita ni Jendong ang nababalisa na ekspresyon ni Qiujo, ngumiti ng bahagya, at tinapik ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Siya ay nagpakita ng kalmado. Ngunit malinaw na sinuntok kanya, at nataman ang dibdib mo. Kung mayroon kang isang bali, seryoso ito. Dapat ba tayong pumunta sa ospital mamaya? Si Qiujo ay tila medyo hindi mapakali at iminungkahi. Okay lang ako. Huwag mo akong pansinin. Sinuntok ako ng taong iyon, ngunit siya ang nasaktan. Ipinaliwanag ni Jendong. Sinuntok siya ni Huanggang, ngunit sa halip ay itinapon siya. Ito ay isang kakaibang bagay. Tila okay lang ang taong ito. Si Qiujo ay medyo nag-aalala pa rin. Sinuri niya ang kanyang katawan at natagpuan na si Jendong ay tila hindi nasa anumang sakit. Tila, tulad ng sinabi niya, si Huanggang ay walang naging sanhi ng pinsala sa kanya. Gaano kalakas si Jendong? Ang nakaraang suntok ay napakalakas at matindi na hindi rin ito nasaktan.
Medyo nagulat si Kyujo Lee. Ang kanyang dalawang kasamahan ay hindi maaaring pigilan si Huang Gang. Ito ay sapat na upang makita kung gaano kalakas si Huang Gang. Ang mga gwardya ng lungsod ay hindi ordinaryong tao. Ang katotohanan na ang dalawang gwardya ng lungsod ay hindi maaaring mapabagsak sa kanya ay nagpapakita na ang kapangyarihang taglay niya ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, si Jendong ay tila napaka-relax at kinuha ang kanyang pag-atake, at kahit na kinontra sa kanya. Ngunit nang naisip ni Kyujo ang kanyang nakaraang pagganap, siya ay hinalinhan. Nabigla rin ang mga tao sa paligid. Ito ba ay isang bagay na maaaring gawin ng tao? Ang taong binugbog ay okay, ngunit ang taong nagpalo sa kanya ay nasugatan. Ang taong iyon ay napakalakas. Sinuntok siya ng magnanakaw, ngunit tila walang epekto sa kanya. Oo, ang kanyang katawan ay gawa sa bakal. Nakita ko ito ngayon. Maraming mga gwardya ng lungsod ang hindi makayanan ang magnanakaw. Ang batang ito ay medyo gwapo. Ang isang batang babae ay tumingin kay Jendong na may kakaibang ekspresyon, isang maliit na infatuated. Sa sandaling ito, sa wakas ay naintindihan nila na si Jendong ang tunay na master. Ngayon, maaari mong matiyak na talagang maayos ako, ngumiti si Jendong at sinabi kay Kyujo. Paano siya magiging ganap na hindi nasugatan? Si Huang Gang, na natamba ni Jendong, ay nagbulong sa kanyang sarili. Tiningnan niya si Jendong na may kawalan ng paniniwala sa kanyang mga mata. Napakalinaw niya tungkol sa lakas ng suntok na ngayon. Ito ay sapat na malakas upang masaktan ang isang practitioner. Ngunit hindi niya inaasahan iyon. Sa sandaling makipag-ugnay kay Jendong, nadama ni Huang Gang ang isang pag-agos ng enerhiya na agad na kumalat sa kanyang kamao. Ang napakalaking puwersa ay tumalbog sa kanya, na ginagawang parang siya ay nasaktan. Bilang isang mababang antas ng practitioner, agad na naintindihan ni Huang Gang na si Jendong ay isang practitioner din. At isang martial artist na. Kung hindi man, hindi niya mailabas ang kanyang panloob na enerhiya sa labas. Kabanata 125. Tulungan mo ako. Ang ganitong uri ng hindi kapani-paniwalang panloob na kapangyarihan ay maaari lamang makamit ng mga sinaunang martial artist. Agad na naintindihan ni Huang Gang na ang taong nasa harap niya, si Jendong, ay tiyak na isang sinaunang martial artist, isang malakas na pag-iral. Ang mga taong ito ay karaniwang nagpapanatili ng isang mababang profile, ngunit pagdating sa mga kritikal na sandali, sinasaktan nila ang nakamamatay na puwersa. Sinaunang martial artist. Ang nanginginig na tono ni Huang Gang ay nagpakita ng kanyang gulat sa ngayon. Isang sinaunang martial artist. Hindi niya kayang masaktan ang mga ito, ngunit natanto niya ang katotohanan ito. Nasaktan na niya si Jendong. Mangyaring, ekstrang ako. Alam kong mali ako. Sa sorpresa ng lahat, matapos sabihin ni Huang Gang ang mga salitang ito, lumuhad siya sa lupa. Para bang humingi ng tawad kay Jendong. Ang ganitong uri ng pagbabalik ng mga tungkulin ay napakabilis. Patawarin ka. Ang titig ni Jendong ay nagsiwalat ng isang pahiwatig ng lamig. Tinanong niya pabalik, hindi ka ba masyadong mayabang kanina? Bakit kailangan kitang patawarin ngayon? Ang kapatawaran na ito ay tila medyo mura. Hindi ko sinasadya na masaktan ka kanina. Mangyaring, maawa ka sa akin, Ginoo. Si Huang Gang ay labis na nagpanik, natatakot na hindi siya paginahin ni Jendong. Kung nangyari iyon, mas masahol pa siya kaysa patay. Maraming taon na siyang gumugol sa pagsasanay sa martial arts, at lahat ito ay masisira sa isang iglap. Ito ay mas masahol kaysa sa kamatayan. Maaari lamang niyang hilingin kay Jendong na malaya siya. Hindi siya makatakas, at kung tumanggi si Jendong, si Huang Gang ay maaari lamang kumuha ng isang desperadong sugal. Spare me. Inulit ni Jendong. Oo. Mangyaring extra ako, alam kong mali ako. Dahan-daang gumapang si Huang Gang kay Jendong, na mukhang hindi katawa-tawa. Habang papalapit siya kay Jendong, bigla siyang umusbong tulad ng isang tigre na bumababa ng isang bundok, na direktang nag-iikot kay Jendong at naglulunsad ng isang sorpresa na pag-atake. Nagpanggap siyang sumuko at nakamit ang kanyang layunin ng isang sneak attack. Dahil hindi mo ako mapapakawalan, huwag mo akong sisihin. Natuwa si Huang Gang matapos ang kanyang matagumpay na pag-atake sa sneak. Kahit na ang isang dalubhasa sa martial arts ay mahihirapan na ipagtanggol laban sa naturang pag-atake ng walang oras upang maisaaktibo ang kanilang panloob na enerhiya. Caught off guard and unable to react in time, si Jendong ay nabuo ng isang tindig ng palad at sinampal si Huang Gang sa mukha. Crack! 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 Ang kamay ni Jendong ay lalong mabilis sa hangin, na iniiwan ang ilang mga imahe ng phantom. Sa bawat pag-indayog ng kanyang kamay, ang mukha ni Huang Gang ay naging mas namamaga, tulad ng isang baboy. Ekstrang. Palayain ako.
Ginamit ni Huanggang ang lahat ng kanyang lakas upang maipahayag ang mga salitang ito matapos na masampal. Ngunit paano siya mapalaya ni Zhendong sa sandaling ito? Teka, hindi pa ako tapos. Hindi inaasahan ni Huanggang na si Zhendong ay walang awa. Siya ay papatalo sa kanya hanggang sa kamatayan o sasaktan hanggang sa mapunit ang kanyang balat. At sa gayon, si Zhendong ay nagpatuloy sa pagsampal sa mukha ni Huanggang hanggang sa ito ay namamaga na lampas sa pagkilala bago tuluyang huminto. Sige, ito na ngayon. Kung may susunod na oras. Si Zhendong ay nagbanta ng basta-basta bago bawiin ang kanyang kamay. Ang matangkad na figure ni Huanggang ay gumuho ng direkta sa lupa. Ang malaking katawan ay nagpukaw ng isang ulap ng alikabok habang tumama ito sa lupa. Sa sandaling ito, ang mukha ni Huanggang ay kasing laki ng ulo ng baboy. Ang mga tao sa paligid ay hindi makakatulong ngunit magkomento sa kung paano ito kahabag-habag. Kasabay nito, hindi rin sila kapani-paniwalang nagulat sa lakas na ipinakita ni Zhendong. Namangha sila na ang kanyang lakas ay nagdulot ng malubhang pinsala sa isang tao. Ang imahe ni Zhendong sa isip ng lahat sa sandaling ito ay masasabing hindi kapani-paniwalang mataas. Siya ay nasakop ng isang magnanakaw sa bangko, isang bagay na kahit na ang mga gwardya ng lungsod ay hindi mahawakan, na parang laruan sa kanyang mga kamay. Ang mga maliliit na batang babae ngayon ay nakakita kay Zhendong na parang siya ay isang lovesick fool. Sino siya? Napakalakas at gwapo niya. Oo, naisave niya lang ang dalaga sa pagkabalisa. Gusto ko talaga siya. Si Zhendong ay natural na hindi binibigyang pansin ang paghanga sa mga maliliit na batang babae na ito. Lumingon siya kay Kyujuli at sinabing, matagal na hindi nakikita. Hindi ko inaasahan na ang lungsod ng Nanjo ay napakaliit na maaari akong tumakbo sa iyo sa isang lugar na tulad nito. Oo, sa tuwing may nangyari na tulad nito, lagi kang nariyan. Kung hindi ito para sa pagtulong mo sa akin, hinihinala ko na ikaw ang mastermind, sabi ni Kyujuli na may malambot na pagtawa. Ngunit Zhendong, salamat sa iyo sa oras na ito, kung hindi, hindi kami magkakaroon ng anumang paraan upang harapin ang magnanakaw na ito. Ito ay wala, ginawa ko lang ang makakaya ko. Sa tuwing sasabihin mo iyon, ngunit ngayon kailangan kong linisin ang gulo. Tiningnan niya ang sitwasyon sa pinangyarihan at ngumiti. Si Zhendong ay natural na naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang bangko ay nawalan ng pera, at kailangang ibalik ito. Ang mga bagay na ito ay mabilis na pinagsunod-sunod, at ang mga kasamahan na dumating sa kalaunan ay inalis si Huanggang. Sa puntong ito, matagumpay din na isinara ni Kyujuli ang kaso. Zhendong, talagang pinahahalagahan kita. Hindi ko alam kung paano ka babayaran para dito. Sinabi ni Kyujuli sa kanya ng same time. Salamat sa tulong ni Zhendong, marami sa kanyang mga kaso ay matagumpay na nalutas. Director Lee, hindi mo na kailangang sabihin iyon. Ang kooperasyon sa pagitan ng pulisya at ng mga tao ang dapat nating gawin. Hindi mo na kailangang panatilihin ito sa iyong puso. Sumagot si Zhendong. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo sa oras na ito. Kung maaari, Zhendong, nais kong anyayahan ka sa hapunan. Sinabi ni Kyujo na may isang pahiwatig sa kanyang mga salita. Hindi yun kinakailangan. Kailangan ko pa ring makipagkita sa isang kliyente mamaya. Tinanggihan ni Zhendong ang kanyang paanyaya ng diretso. Anong kliyente? Bakit ka nagmamadali upang makilala sila? Si Kyujo ay ngumiti ng bahagya. Ito ay isang kliyente na nais mamuhunan sa aming kumpanya. Kailangan naming isaalang-alang kung nagkakahalaga ba sila ng pamumuhunan. Ipinaliwanag ni Zhendong ang kanyang layunin. Nang marinig ang kanyang paliwanag, naintindihan ni Kyujo. Ito ay hindi lamang siya dumadaan, ngunit may isang bagay na pakitunguhan. Hindi katakataka na tinanggihan niya ang kanyang paanyaya na maghapunan. Kung gayon maaari lang kitang anyayahan sa hapunan sa susunod. Gusto ko pa ring pretuhin ka sa isang mahusay na pagkain bilang pasasalamat. Sinabi ni Kyujo. Haha, sa susunod. Tumawa si Zhendong at hindi ito pinapaibit. Si Zhendong ay tila naaalala ang isang bagay at sinabi kay Kyujo, sa pamamagitan ng paraan, si Huanggang ay tila may kasabwat. Kasabwat? Oo, dinala niya ang bag na iyon at nagpaplano na makatakas sa kotse. Hindi niya inaasahan na titigil sa kalahati. Talaga. Si Kyujo ay malinaw na nagulat. Oo, kung hindi ko ito nakita na mali, dapat itong itim na kotse sa gilid ng kalsada. Ang tao ay tila nagmamadali at minaneho ang sasakyan nang mahuli si Huanggang. Matapos marinig ang mga salita ni Zhendong, si Kyujo ay nahulog din sa malalim na pag-iisip. Walang alinlangan na ang tao ay isang kasabwat ng magnanakaw. Hindi nakakagulat na si Huanggang ay patuloy na naglalakad sa direksyon na ito ay naging isang tao na narito upang kunin siya.
Kabanata 126. Pakikipanayam para sa pagtatasa. Hindi katakataka na ang isang magnanakaw ay magkakaroon ng isang taong naghihintay sa labas upang matulungan siya pagkatapos ng isang matagumpay na pagnanakaw. Kung walang sino man, talagang kakaiba ito. Pagkatapos ng lahat, ang koordinasyon mula sa loob at labas ay isang matalinong pagkilos. Pasensya na. Hindi ko napigilan ang taong iyon kanina. Okay lang, okay lang. Nagawa mo na ang sapat para sa amin. Kung nagawa mo pa, baka wala kaming naiwan na gawin. Ang taong iyon ay may mga kasabwat. Hayaan ang aming mga gwardya sa lungsod na hawakan ito. Sa ilang mga casual na kaaya-aya, umalis sina Jendong at Kyuju. Sa panunood ng kanilang mga umaalis na bilang, ang mga mata ni Kyuju Lee ay bahagyang nag-flick, nawala sa pag-iisip. Matapos umalis si Jendong, dumiretso siya sa Qingzhou Communications Company. Qingzhou Communications Company, ungol niya sa kanyang sarili. Ito ang kumpanya na nilapitan niya bago makipagsosyo sa Shen Group. Ilang araw na ang nakalilipas, nakabawi pa rin si Cheng Shen, kaya't kinuha ni Jendong ang mga operasyon ng kumpanya at kahit na tumingin sa kumpanya ng komunikasyon ng Qingzhou. Binigyan niya si Cheng Shen ng lahat ng impormasyon, at kahit na naisip niya na ang kumpanyang ito ay bilang pangako tulad ng inilarawan sa kanilang mga plano. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, binalak ni Cheng Shen na siyasatin ang kumpanya ng komunikasyon ng Qingzhou. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jendong. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon, hindi angkop para sa kanya na gumawa ng isang bagay na tulad nito. Kaya't agad na inalok ni Jendong na hawakan ang bagay mismo. Sa una, si Cheng Shen ay hindi sumang-ayon, ngunit pagkatapos na nagpatuloy si Jendong, sa kalaunan ay umiwas siya at hayaan siyang mag-isa. Ang Qingzhou Communication Company ay isang bagong itinatag na kumpanya na hindi pa umiiral sa loob ng isang taon. Kung ikukumpara sa ilan sa mga conglomerates na pag-aari ng pamilya, ito ay napaka-immature pa rin. Kumpara sa pangkat ng Shen, ito ay katulad ng isang hindi gaanong kahalagahan. Gayunpaman, ang maliit na kumpanya na ito ay nakamit ang kamangha-manghang tagumpay sa loob lamang ng isang taon. Sinasabing nakipagtulungan sila sa lungsod upang magtayo ng maraming mga tower ng komunikasyon, at sa gayon ay nakinabang ng malaki. Sumakay si Jendong ng isang taxi at dumiretso sa gusali ng tanggapan ng komunikasyon ng Qingzhou. Matapos bumaba sa kotse at tumingin sa paligid, maaari lamang sabihin ni Jendong ang isang salita, malayo. Oo, ang lokasyon ng kumpanya ng komunikasyon ng Qingzhou ay masyadong malayo, sa isang partikular na liblib na lugar sa silangan ng Nanzhou City. Hindi pa siya nakakita ng isang kumpanya na itinayo sa tulad ng isang liblib na lugar bago. Dahil narito siya, kailangan niyang magbigay sa namumuno ng maaga. Kinuha ni Jendong ang kanyang telepono at nadial ang numero na naiwan ng departamento ng pagpaplano. Kumusta, sino ito? Dumating ang isang nakakagulat na boses mula sa kabilang dulo ng telepono. Kumusta, magalang na sinabi ni Jendong, ako ay mula sa Shen Group at narito ako upang talakayin ang kooperasyon. Ano? Isang nagulat na boses ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Narito ang Shen Group upang talakayin ang kooperasyon. Oo, ako si Jendong Ye. Ang representante na pangkalahatang tagapamahala ng Shen Group, mahinahon na sinabi ni Jendong. Okay, okay. Ipaalam ko sa aking boss, at mag-aayos ako para sa isang tao na susunduin ka, sabi ng boses. Ang tagapagsalita ay labis na masigasig sa ngayon. Sa loob ng pangkat ng komunikasyon ng Qingzhou, ang isang tao na may isang flush na mukha ay nagmamadali patungo sa tanggapan ng boss, malinaw na napakasaya. Sa loob ng opisina, ang mga tao ay masigasig na nagtatrabaho sa mga dokumento. Bilang boss ng isang bagong kumpanya, marami siyang bagay upang mahawakan. Sa pamamagitan lamang ng pagsisikap ay makakaligtas ang kumpanya. Lahat ay para mabuhay. Sa tabi niya, ang isang katulong ay tumutulong din sa kanya na ayusin ang mga file. Habang abala ang dalawa, biglang nagbukas ang pintuan ng salamin. Ang tao na nasa telepono ay nagmamadali sa excited. Boss, mayroong isang bagay na mahalaga upang mag-ulat sa iyo. Anong mahalagang bagay? Hindi ko ba sinabi sa iyo? Kami ay abala ngayon, walang mahalaga, huwag mo kaming abalahin. Ang boss ay tila hindi nasisiyahan sa biglaang panghihimasok ng lalaki. Napakagandang balita. Ang mga tao mula sa pangkat ng pamilyang Shen ay dumating. Ano? Dumating ang pangkat ng pamilyang Shen. Ang boss ng Qingzhou Communication Group ay tumayo mula sa kanyang upuan na may isang snap, malinaw na nasa sabik. Para bang nanalo siya ng loterya. Siyempre, magiging siya. Ang pamilyang Shen ay isa sa 4 na pangunahing pamilya, at ang kayamanan ng kanilang subsidiary, ang Shen Group, ay lampas sa imahinasyon.
Para sa gayong kumpanya na darating at pag-usapan ang pakikipagtulungan sa kanya, ang boss ng kumpanya na si Zon Wang ay natural na nadama na labis na nasa sabik. Napakahirap para sa kanyang maliit na kumpanya na mapalawak at mapatakbo. Kung makakakuha tayo ng suporta ng Shen Group, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa pagpopondo. Maaari nating subukan ngayon ang mga bagay na natatakot nating gawin dati. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa buong kumpanya. Naisip ni Zon Wang sa kanyang sarili. Ang mas kritikal sa sitwasyon, mas mahalaga ito ay manatiling kalmado. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Zon. Nasa ibaba siya sa kumpanya. Vice-presidente ng Shen Group na si Zhen Dongye ay dumating. Ang isa sa kanyang mga subordinate ay sumagot. Napakaganda. Tumango si Zon Wang sa kasiyahan at binuksan ang kalapit na aparador na nagbubunyag ng isang bagong tatak sa loob. Ito ay naiiba sa isa na kasalukuyang suot niya na kung saan ay bahagyang pagod. Ang suit na ito ay nakalaan para sa mga mahahalagang pagpupulong sa mga kliyente at karaniwang pinapanatili sa aparador. Ang mga mahahalagang bagay ay dapat na mai-save para sa mga mahahalagang sandali, at ang pakikipagpulong sa vice-presidente ng Shen Group ay tiyak na isa sa kanila. Kinuha ni Zon Wang ang isang tool na buli ng sapatos mula sa ilalim ng aparador at mabilis na pinakintab ang kanyang sapatos hanggang sa kumislap sila. Ang kanyang mga paggalaw ay bihasa at isinagawa, na iniwan ang kanyang dalawang subordinate na nakatitig. Ano ang tinitigan mo? Pumunta ka sa opisina. Pinahiya sila ni Zon Wang. Kailangan nating gumawa ng isang magandang impression sa vice-presidente pagdating niya. Naririnig ang mga salita ng kanilang boss, ang dalawang subordinate ay mabilis na nagtid sa opisina. Ang maliit na tanggapan ay malinis at lahat ay nasa lugar nito. Mahusay. Tumango si Zon Wang sa kasiyahan. Sumama ka sa akin upang makilala si Ginoong Ye. Inayos niya ang kanyang kurbatang at lumingon sa kanyang katulong. Samantala, sa ibaba, naghintay ng pasensya si Zhen Dongye, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng kawalan ng tiyaga. Bago magtagal, dalawang figure ang lumitaw sa harap niya. Hello! Ikaw ba si Ginoong Ye? Lumapit si Zon Wang na may ngiti, pinalawak ang kanyang kamay. Ako ang pinuno ng Qingzhou Communication Company, Zon Wang. Sa pagtingin sa mapagpakumbabang tao sa harap niya, si Zhendong ay tumango sa kasiyahan at inalog ang kanyang kamay. Kumusta, ako si Zhendong. Ginoong Ye, alam ko ang iyong pangalan sa loob ng mahabang panahon. Mangyaring, sa ganitong paraan, mapagpakumbabang sinabi ni Zon, na humahantong sa kanya sa gusali. Di nagtagal, dumating si Zhendong at ang kanyang koponan sa loob ng Qingzhou Communication Company. Kabanata 127. 15 milyon. Sa pagpasok, napansin ni Zhendong na medyo malinis ang kapaligiran. Sa pangkalahatan, ang puwang ay tila maliit. Bilang isang bagong itinatag na kumpanya, maaaring hindi sila magkaroon ng pondo upang magrente ng isang mas malaking puwang. Kung hindi, hindi nila mapili ang tulad ng isang malayong lokasyon. Bilang karagdagan, ang mga empleyado sa loob ay medyo bata pa. Bilang isang kumpanya ng teknolohiya, maaaring kailanganin nila ang enerhiya at pagmamaneho ng mga kabataan. Di nagtagal, pinangunahan ni Zon Wang si Zhendong sa opisina. Ginoong Ye, mangyaring magkaroon ng isang upuan, magalang na gestured si Zon Wang. Salamat, tumango si Zhendong. Ginoong Ye, paano mo masuri ang proyekto ng aming kumpanya? Paano ito tinitingnan ng iyong kumpanya? Mahinahon na tanong ni Zon. Ang kanyang kumpanya ay agad na nangangailangan ng pagpopondo at kailangang mabilis na makahanap ng mga namumuhunan. Kung hindi, maraming mga proyekto ang hindi makapagpapatuloy, na nagiging sanhi ng isang malaking sukat na pagsuspine sa gawaing pananaliksik at pag-unlad. Kasalukuyan silang nasa kagyat na pangangailangan ng financing. Ngumiti si Zhendong ng bahagya at natural na naintindihan kung ano ang nais itanong ni Zon. Pinag-aralan namin ang iyong panukala sa The Shen Group at naniniwala na ang kumpanya ng komunikasyon ng Qingzhou ay talagang may halaga ng pamumuhunan. Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Zon ay naiilawan at naramdaman niyang lihim na nasisiyahan. Nang walang pag-iisip, alam niya na kung sinabi ito ni Zhendong at personal na dumating upang talakayin ang kooperasyon, dapat ay interesado siya sa kanilang proyekto. Ang tanging tanong ay ang presyo. Siyempre, kung o hindi man ay mamuhunan ay nangangailangan ng karagdagang pagsasaalang-alang sa aming bahagi, patuloy ni Zhendong. Siyempre, mabilis na sumang-ayon si Zon. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa mga plano sa hinaharap ng iyong kumpanya? Tanong ni Zhendong. Oo naman, ipaliwanag ko sa madaling sabi ang aming mga plano para sa susunod na 3 taon, sagot ni Zon Wang. Una, ang aming imperyo ay nagiging mas at mas binuo, na may isang pagtaas ng bilang ng mga teknolohikal na produkto.
Bukod dito, ang komunikasyon ay mabilis na lumago sa mga nakaraang taon na ginagawang mas mahalaga ang mga function ng komunikasyon. Nagpapatuloy si Zonwang upang ipaliwanag ang mga plano ng kanilang kumpanya sa ganitong paraan. Matapos ang kalahating oras, nagkaroon siya ng pangkalahatang pag-unawa sa negosyo at prospect ng kumpanya ni Zonwang. Mayroon ka bang iba pang mga katanungan tungkol sa aming kumpanya, Ginoong Ye? Tanong ni Zonwang. Wala, sa ngayon, ang iyong kumpanya ay tila medyo pamantayan, sagot ni Jendong Ye. Ngunit ano ang iyong modelo ng kita? Nagpatuloy siya. Bumubuo kami ng kita sa pamamagitan ng pagbuo ng mga istasyon ng signal upang mapagbuti ang mga signal ng kagamitan sa komunikasyon, tulad ng telebisyon at mga mobile phone, paliwanag ni Zonwang. Sinisingil namin ang isang bayad sa serbisyo para sa paggamit ng aming mataas na serbisyo sa signal, na maaaring bayaran taon-taon o buwanan. Sinimulan niyang maunawaan na ito ay isang paraan upang makabuo ng kita sa pamamagitan ng pagbabayad taon-taon o buwanan. Gayunpaman, mayroon pa ring isang katanungan na kailangang matugunan. Ngunit mayroon akong isang katanungan, patuloy ni Jendong Ye. Ano ang tanong mo, Ginoong Ye? Tanong ni Zonwang, isang maliit na nerbiyos ngunit handa pa ring sagutin. Ang negosyo ng iyong kumpanya ay nagpapatakbo lamang sa Nanzhou City. Mula sa nakita ko sa iyong panukala, tila plano mo lamang na bumuo sa Nanzhou City, tanong ni Jendong. Well, si Zonwang ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi niya pa isinasaalang-alang ang tanong na ito. Sa kasalukuyan, nais lamang niyang magtatag ng isang foothold sa Nanzhou City. Sa totoo lang, Ginoong Ye, naisip namin ang tungkol sa pagpapalawak sa ibang mga lungsod, sa wakas ay sanagot niya. Oh! Si Jendong ay bahagyang nagulat, ngunit mabilis na napagtanto na ang batang ito ay hindi isang ordinaryong tao. Lumikha siya ng isang kumpanya at nakamit ang gayong tagumpay na nagawa niyang maakit ang mga pamumuhunan mula sa lahat. Ngunit ang ideyang ito ay hindi maisa sa katuparan sa maikling panahon dahil kasalukuyang kapos kami sa mga pondo. Mahirap ding makakuha ng pag-aproba upang makabuo ng mga istasyon ng komunikasyon sa ibang mga lungsod, paliwanag ni Zonwang. Tinalakay ito ng aming koponan sa pamamahala, ngunit wala kaming sapat na mapagkukunan upang maipatupad ang plano sa ngayon, dagdag niya. Gayunpaman, si Jendong ay may ibang ideya. Naniniwala siya na kung nais niyang magtagumpay, kailangan niyang mag-target ng malaki. Kailangan niya ang signal ng base ni Zonwang para sa kanyang mga plano sa hinaharap, na ang dahilan kung bakit siya napunta sa personal. Ngunit kailangan niyang maghintay hanggang makuha niya ang kumpanya upang gumawa ng anumang mga makabuluhang pagbabago. Ginoong Ye, paano mo pinaplano na tustusan ang pagkuha na ito? Tanong ni Zonwang na kinakabahan, natatakot na baka hindi niya makuha ang pondo na kailangan niya. Ang desisyon ko. Napangiti si Jendong. Ang pangungusap na ito ay naging huminga si Zonwang. Tungkol sa pamumuhunan sa Qingzhou Communication Company, ang desisyon ko ay sumang-ayon. Napangiti si Jendong. Sa pagtingin sa nerbiyos ni Zonwang, si Jendong ay hindi makatulong na makaramdam ng kaunting masamang kasiyahan. Mahusay. Si Zonwang at ang kanyang katulong ay hindi maiwasang sumigaw sa kanilang mga puso. Kung walang ibang mga pagtutol mula kay Pangulong Wang, pipirmahan natin ang kontrata ayon sa orihinal na kasunduan, sabi ni Jendong. Walang problema, Pangulong Ye. Ngumiti si Zonwang. Pagkatapos ay magkaroon tayo ng isang kaaya-ayang kooperasyon. Pinahaba ni Jendong ang kanyang kamay ng isang ngiti sa kanyang mukha. Agad na pinalawak ni Zonwang ang kanyang kamay. Ang natitirang bagay ay madaling malutas. Tinawag ni Jendong si Qing Shenshen at halos inilarawan ang sitwasyon, na nagpapaliwanag sa kanyang desisyon at ang pangwakas na resulta ng negosasyon sa kumpanya ng komunikasyon ng Qingzhou. Di nagtagal, may isang tao mula sa Shen Group na dumating upang pirmahan ang kontrata. Pangulong Ye. Isang tao sa isang suit ang sumugod. Ipinadala siya ng Shen Group. Well. Tumango si Jendong at tiningnan ang kanyang relo. Medyo mabilis. Tumagal lamang ng kalahating oras upang makarating dito. Siyempre, iniutos ito ni Pangulong Shen. Ito ang Pangulong Wang ng Qingzhou Communication Company. Tumingin siya kay Zonwang. Kumusta, ako si Zonwang. Kumusta, Pangulong Wang? Ako si Fei Li, ang tagapamahala ng negosyo ng pangkat ng Shen. Matapos magsalita, kinuha ni Fei ang isang stack ng mga dokumento at ibinigay ito. Si Fei Li ay isang abogado na dalubhasa sa paghawak ng mga bagay na may kaugnayan sa kontrata. Kinakabahan si Zonwang ang dokumento at maingat na binuksan ito, sinusuri ang bawat salita na may malaking pag-aalaga. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang kontrata na matukoy ang kapalaran ng kumpanya ng komunikasyon ng Qingzhou, kaya't natural lamang para sa kanya na makaramdam ng pagkabalisa.
Bilang isang taong madalas na nakitungo sa mga kontrata, mabilis na binasa ni Zonwang ang mga mahahalagang detalye. Kumusta na? Tanong ni Jendong na may kaunting ngiti. Ginoong Ye, nabasa ko ang dokumento at ito ay medyo kung ano ang inaasahan ko. Walang mga isyu, sagot ni Zonwang, ang kanyang mukha ay nagagalak sa kagalakan. Pagkatapos ay mag-sign tayo ng dokumento. Di nagtagal, isang nasa sabik na si Zonwang sa pagpirma sa dokumento. Pagkatapos mag-sign, agad na tinawag ni Jendong ang departamento ng pananalapi ng grupo. Maya-maya, ang telepono ni Zonwang ay beep. Mabilis niyang binuksan ang mensahe mula sa bangko. 1.5 milyon ay nadeposito. Kabanata 128. Nagsisimula ang tournament ng martial arts. Sa ngayon ay nilagdaan ang kontrata, ang Qingzhou Communications Company ay naging isang subsidiary ng Shen Group. General Ye, magalang na sinabi ni Zonwang. Ngumiti si Jendong at tumango. General Manager Wang, ang kumpanya ay nasa iyong mga kamay. Dapat mong pamahalaan ito ng maayos. Siyempre, General Ye. Tiyak na pamahalaan ko ang kumpanya ng maayos. Si Zonwang ay nasiyahan sa resulta. Nag-aalala siya na mawawalan siya ng kontrol sa kumpanya matapos na pirmahan ang kontrata, ngunit tila maaari pa rin niyang pamahalaan ito. Nagpapasalamat ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nilikha niya ang Qingzhou Communications Company mula sa simula. Kung inayos ng Shen Group ang isang bagong pangkat ng pamumuno upang palitan siya, magagalit na siya. Inaprubahan ko ang iyong plano sa pag-deploy sa Nanzhou City, biglang iminungkahi ni Jendong. Maaari mong palawakin ang scale at palawakin ito sa ibang mga lungsod. Naguguluhan dito Zonwang, na nagtanong, ano ang ibig mong sabihin, Manager Ye? Sa palagay ko ay mabuti ang iyong plano sa pag-deploy. Maaari mong pagbutihin ang signal sa Nanzhou City, singilin ang mga bayarin sa serbisyo, at palawakin ang iyong impluensya. Ngunit hindi natin dapat limitahan ang ating sarili sa lungsod ng Nanzhou. Dapat tayong tumingin pa at lumawak patungo sa Jingzhou, sabi ni Jendong na may malabong ngiti. General Ye, tama ka, ngunit may ilang panganib sa maikling panahon, maingat na sinabi ni Zonwang. Panganib. Ngumiti si Jendong. Tulad ng para sa mga panganib, kasama ang Shen Group sa likuran namin, ano ang dapat mong ikatakot? Nang marinig ito, ang mukha ni Zonwang ay naiilawan ng kagalakan. Bigla niyang naintindihan ang hangarin ni Jendong na magbibigay sa kanya ng komprehensibong tulong. Ginoong Ye, pinaplano mo bang palawakin ang komprehensibong merkado? Agad na nagtanong si Zonwang. Nahaharap sa mga pag-aalinlangan ni Zonwang, ngumiti si Jendong at tinanong, ano sa palagay mo? Naging pula ang mukha ni Zonwang. Naisip niya ang tungkol sa pagpapalawak ng negosyo, ngunit ang panganib ay masyadong mahusay dahil sa mga hadlang sa pananalapi. Ngayon na ang pangkat ng Shen ay kasangkot, walang dapat matakot. Kung gayon, Ginoong Ye, kailan tayo dapat magsimula? Tanong ni Zonwang sa isang mababang boses. Una nating sakupin ang merkado sa Nanzhou City, pagkatapos ay lumipat sa Jingzhou. Nararamdaman ni Zonwang ang tiwala sa mga salita ni Jendong. Ang pangitain ni Jendong ay hindi limitado sa Nanzhou City, ngunit mas pangmatagalan. Nais niyang siyasatin kung ano ang nangyari sa nakaraan sa pamamagitan ng network ng impormasyon, at ito lamang ang simula. Matapos tapusin ang kooperasyon, mabilis na bumalik sina Jendong at Fei Li sa Shen Group. Maikling ipinaliwanag nila ang pakikipagtulungan sa kumpanya ng komunikasyon ng Qingzhou kay Qingshan. Nang makita na maayos ang kooperasyon, tila masaya si Qingshan. Si Jendong din ay napag-usapan sa kanya kung paano maaaring bumuo at binigyan ng sariling mungkahi ang Qingzhou Company. Nagulat si Qingshan nang makita na si Jendong ay tulad ng isang taong may pananaw pagdating sa mga bagay na may mataas na tech. Bagaman mayroon siyang kaalaman sa high-tech, ang estratehikong diskarte ni Jendong ay lampas sa kanyang inaasahan. Medyo nagulat siya dito. Unti-unti, sinimulan din ni Qingshan na matuklasan ang kagandahan ni Jendong. Sa pamamagitan ng paraan, asawa, baka hindi ako makarating sa kumpanya sa mga araw na ito, sabi ni Jendong. Hindi darating sa kumpanya. Medyo nagulat si Qingshan. Siya ang representante ng pangkalahatang tagapamahala ng pangkat. Ano ang maaaring maging bagay? Mayroon ka bang gagawin sa labas ng opisina? Yeah. Tumango si Jendong, maaaring tumagal ng ilang araw. Makakahanap ka ba ng ibang babae? Bigla, si Qingshan ay malamig na ngumisi, pakiramdam ng medyo kainahinala. How could that be? I only like you. When I go out, I'm going to participate in a boxing match. Boxing. Sa mga salitang ito, sumimangot si Qingshan. Naunawaan niya ang ilan sa mga gawain ni Jendong, at normal para sa kanya na lumahok sa isang tugma sa boxing.
Ngunit pagkatapos marinig ito, medyo nag-aalala siya. Pagkatapos ng lahat, mapanganib ang mga suntok at sipa. Kung hindi sinasadyang nawala ng kontrol ang dalawang panig, maaaring mapanganib ito. Hindi mapigilan ni Ching Shen ngunit mag-alala at nais na hikayatin siyang sumuko. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ang iyong asawa ay may kakayahan, nagbiro si Jendong, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Sino ang nag-aalala tungkol sa iyo? Si Ching Shen ay tumalikod sa kanyang ulo at nagkukunwari na isang maliit na coquettish, natatakot lang ako na may makakasakit sa aming Deputy General Manager at maantala ang aming trabaho. Ngunit kailangan mo pa ring maging isang maliit na maingat. Naunawaan ni Ching Shen na si Jendong ay nagtatago ng isang bagay mula sa kanya at hindi niya nais na mag-alala. Ngunit sa oras na ito, hindi niya gagawin ang inisyatibo na magtanong dahil naniniwala siya sa kanya. Ang inaasahan niya ay sasabihin sa kanya ni Jendong sa araw na iyon. Kung ayaw ni Jendong na makipag-usap, hindi niya ito tatanungin tungkol dito. Iyon lang ang uri ng babae niya. Matapos ang paggugol ng ilang oras ng magkasama, sinabi ni Jendong ang ilang mga salita kay Ching Shen at bumalik upang makitungo sa isang bagay. Na ang isang bagay ay ang martial arts tournament. Ang paligsahan ay nagsisimula bukas, at kailangan ni Jendong upang maghanda para dito. Matagal na niyang inaabangan ito, sa maraming kadahilanan. Hindi lamang ito nauugnay sa kanyang lolo at Ching Jiebei, ngunit maging ang kanyang kaibigan na si Ransu ay tila interesado sa paligsahan. Ginawa nitong interesado rin si Jendong sa paligsahan. Pagkatapos ng lahat, ang paligsahan ay maaaring maakit ang napakaraming tao, dapat mayroong ilang mga lihim sa likod nito. Kaya bukas, dapat niyang tingnan ang lubos na inaasahang martial arts tournament at makita kung anong uri ng mga lihim na hawak nito. Kinaumagahan, ang lungsod ng Nanzhou ay naging magulo. Ang mga pangunahing pamilya ay nagsimulang pukawin na nagpapahiwatig na may isang bagay na maaaring mangyari sa Nanzhou. Sa mga nakaraang araw, ang ilang mga makapangyarihang figure ay lumitaw sa mga gym sa boxing na hindi pangkaraniwan. Ang mga taong ito ay kilalang kilala sa boxing circle, ngunit kamakailan lamang ay natalo sila ng mga hindi kilalang mga mandirigma. Ang mga mandirigma na ito ay hindi kilala at walang reputasyon, ngunit hinamon pa rin nila ang mga nangungunang mandirigma sa iba't ibang mga gym sa boxing. Ang mga tao sa mga gym sa boxing ay natigilan sa pamamagitan nito. Ang mga tao sa boxing gym ay medyo sikat. Gayunpaman, ang mga bagong lumitaw na individual ay madaling talunin ang mga ito, na sobrang kakaiba. Kailan napakaraming masters ang lumitaw sa Nanzhou City. Lahat sila ay naglabas ng napakalakas na enerhiya. Hindi alam ng mga tao sa boxing gym na ang mga biglaang pagdating na ito ay hindi ordinaryong tao. Lahat sila ay mga kalahok sa martial arts na kompetisyon, at lahat sila ay nakamit ang mga sinaunang martial artist. Sa oras na ito, naghahanda din si Jendong na umalis sa kanyang tahanan. Nang makalabas siya sa labas ng kanyang pintuan, isang kotse ang mabilis na huminto sa tabi niya. Sinulyapan ni Jendong ang kotse at nagulat. Hindi ito ordinaryong kotse. Ito ay isang limitadong edisyon ng kotse na may gintong kalupkop sa kabuuan ito. Ito ay isang sobrang luho na kotse. Sino ang tao sa loob? Mabilis na gamulong ang bintana ng kotse, na inihayag ang ulo ng isang tao sa loob. Si Jendong ay natural na pamilyar sa kanya. Ito ay si Ransu. Kabanata 129. Sinaunang mandirigma. Kapatid na Ye, dumating lang ako sa oras, sabi ni Ransu na may malabong ngiti. Sa katunayan, alam niya na si Jendong ay tiyak na pupunta sa martial arts tournament. Sa kanyang pagkatao at lakas, magiging awa kung hindi siya pumunta sa paligsahan. Sa makatuwid, maaga siyang dumating upang samahan si Jendong sa paligsahan. Naisip niya na makarating siya sa pintuan ni Jendong at tumawag sa telepono, ngunit hindi niya inaasahan ni Ransu sa kanya tulad nito. Tulad ng pagdating niya sa pintuan, lumabas si Jendong. Ito ay sa oras na. Narito ka ba upang kunin ako? Si Jendong ay nagtanong ng may pag-aalinlangan. Siyempre. Nangyayari tayo sa parehong paraan, kaya bakit hindi magkasama? Nagtanong si Ransu ng may pagkalito. Hindi iyon. Kung pupunta tayo sa parehong paraan, pagkatapos ay magkasama tayo, ngumiti si Jendong at sumakay sa kotse. Ang bahay ni Jendong ay halos kalahating oras na biyahe mula sa Qingmo Hall. Sa paglalakbay, sina Ransu at si Jendong Ye ay nag-uusap tungkol sa martial arts tournament. Kapatid na Ye, alam mo ba na ang paligsahan sa taong ito ay isang pagtitipon ng mga masters? Tanong ni Ransu. Ano ang naiiba sa paligsahan sa taong ito? Nagtataka si Jendong. Ang paligsahan sa taong ito ay talagang naiiba. Sinasabing maraming mga batang masters ang makikilahok. Young masters. Oo,
Ang ilan sa mga dating nakatagong masters ay inaasahang lalabas sa oras na ito na maaaring maging mahirap ang mga bagay. Si Ransu ay mukhang walang magawa. Nagtrabaho ako ng husto upang palakasin ang aking sariling kapangyarihan, ngunit ngayon na napakaraming mga makapangyarihang tao ang lumitaw, natatakot ako na hindi ako makakakuha ng isang mahusay na pagraranggo sa kompetisyon ng martial arts na ito. Si Ransu ay mukhang nalulumbay. Siyempre, dahil sinanay siya ni Jendong, si Ransu ay lubos na tiwala sa kanyang sariling lakas. Ngunit ngayon, sa napakaraming mga eksperto na pumupunta sa martial arts na kompetisyon, tila ang kanyang pagsisikap sa mga nakaraang araw ay walang kabuluhan. Kahit na maraming mga eksperto ang pumunta, natatakot ako na hindi sila magiging isang tugma para kay Brother Ye, biglang sinabi ni Ransu. Sa kanyang mga mata, si Jendong ay napakalakas, at marahil ay hindi maraming mga tao na maaaring tumugma sa kanya. Haha, hindi kinakailangan. Marahil ay may ilang mga mahihirap na kalaban sa martial arts na kompetisyon na ito, sabi ni Jendong. Paano ito posible, kapatid na Ye? Naniniwala ako na makakamit mo ang mahusay na mga resulta sa martial arts na kompetisyon, sabi ni Ransu. Haha, sana kaya. Sinabi ni Jendong. Ngunit ang kompetisyon ba sa martial arts na ito ay naiiba sa mga nauna? Si Jendong ay medyo may pag-aalinlangan. Dahil ito ay ang matandang lalaki o Qingjiebei, tila nais nila siyang lumahok sa kompetisyon ng martial arts na ito. Ginawa nitong kakaiba si Jendong. Kung nais ng lahat na lumahok siya sa kompetisyon ng martial arts na ito, hindi ito dapat maging kasing simple ng naisip niya. Dapat mayroong isang bagay na pambihira sa loob, kung hindi, hindi sila inanyayahan na lumahok sa paligsahan sa martial arts. Habang papalapit ang martial arts tournament, si Jendong ay lalong naging interesado dito. Di nagtagal, nakarating sila sa pasukan ng Qingmo Hall. Nang makarating sila, nabigla sila sa paningin ng Qingmo Hall. Ang iba't ibang mga mamahaling kotse ay nakapark sa harap nila, ang ilan sa mga ito ay napakamahal at bihirang, at ang ilan ay masyadong matanda. Sina Jendong at Ran ay hindi ordinaryong tao, at natural na alam ang halaga ng mga anti-gong kotse na ito. Ang kanilang kaalaman ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Maraming mga anti-gong kotse sa eksena, na maaaring mga hulugan lamang ng isang bagay, ang mga taong dumating dito ay marahil hindi ordinaryong tao. Kung hindi man, paano maraming mga anti-gong kotse? Ang mga makakaya ng mga anti-gong kotse ay marahil ay mayaman. Ang kotse ng isang tao ay maaaring sumasalamin sa kanilang panlasa. Pareho silang naguguluhan sa pag-uugali na ito, ngunit ganoon ang gumagana sa lipunan. Ang katayuan ng isang tao ay tila nauugnay sa kotse na kanilang minamaneho. Ang mas mahusay na kotse, mas mataas ang katayuan ng tao sa lipunan. Ito ay isang kakaibang pag-uugali, ngunit ang mga tao sa modernong lipunan ay karaniwang naisip sa ganitong paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sina Jendong at Ransu sa kanilang sasakyan. Nagmamaneho din sila ng isang limitadong edisyon ng luxury car, na medyo nakakasama sa mga kotse na ito. Sa sandaling makalabas na sila ng kotse, naakit nila ang atensyon ng iba't ibang mga tao. Tingnan ng dalawang binata, na nagmamaneho ng isang buong mundo na limitadong edisyon ng kotse, dapat silang maging mayaman. Oo, darating sa isang mamahaling kotse, hindi katakataka na ang Qingmo Pavilion ay nairomord, na umaakit lamang sa pinakamaimpluwensyang at makapangyarihang mga tao. Nakakapagtataka talaga. Kaya maraming mga tao na may mga background ang dumating upang lumahok sa martial arts tournament. Tila hindi ako makakamit ng magagandang resulta sa oras na ito. Ang mga passersby sa tabi nila ay sinabi ng walang kamali-mali. Ito ay normal, pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa kanila ay walang anumang background, na natural na ginagawang medyo nag-aalala sila. Orihinal na sila ay dumating dito upang gumanap ng maayos sa martial arts tournament at nakamit ang isang mahusay na pagraranggo. Ngunit sa hindi inaasahan, nakatagpo nila ang sitwasyong ito bago ito nagsimula. Ito ay talagang hindi mapakali. Nakakatagpo ng sitwasyong ito sa simula ay malinaw na nagulat sa kanila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang lahat na dumating dito ay hindi isang ordinaryong tao. Mabaigo ba tayo sa ganitong martial arts tournament? Huwag mag-alala. Mag-iwan ng ilang silid para sa lahat, marahil kung magpapatuloy tayo, maaari pa rin nating makaya ang krisis na ito. Ang ordinaryong passersby na dumating sa martial arts tournament ay orihinal na inaasahan na gumawa ng isang pangalan para sa kanilang sarili. Hindi nila pinansin ang kanilang pagraranggo sa paligsahan, ngunit nagmamalasakit sila sa mahusay na pagganap sa paligsahan. Kung sila ay maayos, sila ay hinikayat ng mga makapangyarihang pamilya at maging isa sa kanila.
Ang pagkuha ng magagandang mapagkukunan para sa sinaunang paglilinang ng martial arts ay mahirap dahil mahirap maabot ang mataas na antas sa pamamagitan ng pag-iisa sa sarili. Gayunpaman, sa tulong ng isang pamilya, naiiba ang mga bagay. Ang bawat pamilya ay may ilang mga lihim na diskarte sa martial arts, kapag isinasagawa, ay maaaring humantong sa mas mataas na antas ng kasanayan. Ang mga pamamaraan na ito ay naipasa ng maraming taon at itinuturing na napakahalaga. Ang ilang mga maalamat na sinaunang pamilya ng martial arts ay may kapangyarihan na higit na lumampas sa mga nasa buong lungsod ng Timog. Ito ang takot ng mga sinaunang pamilyang martial arts. Kahit na ikaw ay itinuturing na kahanga-hanga sa katimugang lungsod, mas mababa ka pa rin sa mga sinaunang pamilyang martial arts. Ang kanilang mga sinaunang martial artist ay hindi ordinaryong tao. Ang kapangyarihang ipinakita ng mga magagaling na pamilya ay napakalakas para sa mga ordinaryong magsasaka upang tumugma. Para sa mga ordinaryong tao, ang mga sinaunang martial artist ay mapagkukunan lamang ng paghanga. Kahit na mayroon kang talento, nang walang background, ang iyong kapalaran ay selyadong. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang pakikipaglaban ay isang hindi kapani-paniwalang mahirap na gawain. Kabanata 130. Ang mahiwagang matandang lalaki. Sa sandaling ito, nakita ni Qing Jiebei sa Qingmo Pavilion ang isang pamilyar na figure. Hindi niya alam na si Zhendong ay darating sa kompetisyon sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, ang hindi malinaw na tugon ni Zhendong nang tanungin niya kung darating ba siya na hindi sigurado si Qing Jiebei. Pupunta ba talaga siya sa martial arts na kompetisyon? Marahil ay susuko si Zhendong sa kompetisyon, na kung saan ay isang posibilidad na nag-aalala na si Qing Jiebei. Pagkatapos ng lahat, si Zhendong ay isang master. Kung ang gayong malakas na figure ay hindi lumahok sa kompetisyon sa martial arts, magiging pagkawala ito para sa sinaunang mundo ng martial arts. Bilang may-ari ng Qingmo Pavilion, ayaw niyang makita ito. Sinubukan niyang pukawin si Zhendong ng maraming beses bago, umaasa na pupunta siya sa kompetisyon sa martial arts. Ngayon na siya ay dumating, hindi walang kabuluhan para sa kanya na nakatulong sa kanya dati. Kung hindi pa rin siya dumating pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanya, magiging pagkabigo ito. Gayunpaman, maraming iba pang mga masters ang dumating din sa martial arts competition sa oras na ito. Nagtataka si Qing Jiebei kung anong rango ang makamit ni Zhendong. Bagaman nagpakita siya ng sapat na lakas, marahil hindi ito ang kanyang buong lakas. Inaasahan ni Qing Jiebei na makita siyang pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan at maabot ang isang mas mataas na antas. Naramdaman din niya na mayroong isang bagay na misteryoso tungkol sa kanya. Sa ibabaw, siya ang Deputy General Manager ng Shen Group. Ngunit maaari bang maging isang empleyado ng isang master ang isang empleyado ng isang kumpanya? Medyo hindi makapaniwala. Bagaman ang Shen Group ay may malaking impluwensya sa lungsod ng Nanzhou, wala ito sa Qingmo Hall. Ang pinakamalakas na puwersa sa mundo ay hindi ang mga pinansyal na conglomerates at pamilya, ngunit ang mga nakatago sa mga anino, tulad ng mga sinaunang pamilyang martial arts. Nagtataglay sila ng pinakakakilakilabot na kapangyarihan sa mundo. Ang tinaguriang apat na mahusay na pamilya ng Nanzhou ay wala kumpara sa mga sinaunang pamilyang martial arts. Ang tunay na kapangyarihan ay nakalagay sa mga sinaunang martial artist mismo. Ang mga ordinaryong sinaunang martial artist ay hindi maaaring pukawin ang lipunan, ngunit ang mga tunay na makapangyarihan ay maaaring ilipat ang mga bundok at iling ang lupa sa bawat galaw nila. Ito ang takot ng lakas, at sa imperyong ito, ang lakas ay ang pinakamahalagang bagay. Ito rin ang dahilan kung bakit nilikha ang Qingmo Hall ni Qing Jiebei. Itinatag ni Qing Jiebei ang Qingmo Hall upang pumili ng mga makapangyarihang individual mula sa mga taong ito at kumalap sila bilang mga miyembro. Inaasahan ko talaga ito. Naisip ni Qing Jiebei sa kanyang sarili, anong uri ng mga sorpresa ang dadalhin ni Zhendong. Gaano katindi ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ito ay talagang isang bagay na inaasahan. Sa sandaling iyon, napansin ni Zhendong ang titig ni Qing Jiebei. Bilang isang malakas na mandirigma, nagmamay-ari siya ng isang tiyak na intuition at maaaring makaramdam kapag may nakatitig sa kanya. Ito ang mahika ng mga sinaunang martial artist. Tumingin siya kay Qing Jiebei at tumango ng bahagya sa kanya. Sa sandaling ito, isang tao ang lumakad mula sa labas. Siya si Bin Zhou. Natural na nakita ni Bin Zhou ang eksena sa harap niya. Siya ay bahagyang natigilan, ngunit pagkatapos ay isang walang hanggan na puot ay tumaas sa kanyang puso. Ito ay kung paano gumagana ang galit, siya ay hinimok sa isang iglap. Nang makita sina Qing Jiebei at Zhendong na nagpapalitan ng sulyap, labis siyang nagagalit dahil nagustuhan ni Bin Zhou si Qing Jiebei.
Bilang isang henyo, si Binjo ay tulad ng isang pagmamataas ng langit, ngunit hindi niya makuha ang gusto niya. Ito ay lahat dahil sa pagkakaroon ni Jendong na naging hindi siya nasisiyahan. Sa pagitan ng kanilang dalawa, tila iniisip ni Ching Jiebei na si Jendong ay may mas malaking potensyal, at madalas siyang nagmamalasakit sa kanya, na medyo nagmumungkahi. Ito lamang ang nag-iisa ay sapat na upang gawin si Binjo na magalit patungo kay Jendong. Bukod dito, si Jendong ay dati nang tinapakan sa kanyang mukha. Ang kanyang puot kay Jendong ay tumaas at mas tumaas. Mapahamak ito, tiyak na mapatunayan ko sa iyo na tiyak na mas mahusay ako kaysa sa batang iyon. Kasunod nito, maraming tao ang lumakad sa Qingmo Hall. Ang mga taong maaaring pumunta dito ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Ang kanilang pinakamababang antas ay ang isang master ng madilim na enerhiya. Kung wala silang antas na ito, hindi sila kwalipikado na pumunta rito. Di nagtagal, may daan-daang mga tao na dumating sa Qingmo Hall. Ito ay medyo nakakagulat. Tiningnan ni Jendong ang maraming masters ng madilim na enerhiya, and couldn't help but furrow his brows. Bagaman ang mga masters ng madilim na enerhiya ay hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata, napakaraming masters ng madilim na enerhiya na lumilitaw sa harap niya ay nagulat pa rin siya. Ang mga eksperto na ito ay walang talo sa mga ordinaryong tao. Ang lahat ng mga nakatagong puwersa ng masters na ito ay lumitaw sa Qingmo Hall. Pinapatunayan nito ang lakas ng martial arts tournament. Ang alinman sa mga eksperto na ito ay madaling talunin ang isang gym sa boxing. Sa sandaling ito, si Jendong ay wala pa ring ideya. Kamakailan lamang, ang mga gym sa boxing sa Nanzhou City ay labis na naghihirap. Pinalo sila ng iba't ibang mga hindi kilalang tao. At ang mga taong ito ang lumalahok sa martial arts tournament. Sila ay sinaunang martial artist. Gamit ang kapangyarihan ng paglilinang upang mabago ang kanilang sarili, ang kanilang aktwal na lakas ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Ito ang mga tao na tunay na kumokontrol sa imperyo. Sa makatuwid, isang tao minsan ay nagsabi na ang sinumang may sapat na sinaunang martial artist ay may kontrol sa imperyo. Ang pahayag na ito ay hindi mali. Ito rin ang dahilan kung bakit nirerespeto ni Ching Jiebei ang mga sinaunang artista ng martial, dahil sa kanila, maaaring mayroong isang super mandirigma na may isang malalakas na katayuan sa hinaharap. At sa sandaling ito, ang mga tao ay patuloy na dumating sa Qingmo Hall. Gayunpaman, hindi tulad ng mga nauna, ang ilan sa mga taong ito ay kapansin-pansin na mas matanda. Ito ay napakakaiba dahil ang martial arts tournament sa Qingmo Hall ay may limitasyon sa edad. Pagkatapos ng lahat, ang mga batang manlalaro ay na-screen, at ang kinakailangan sa edad ay nasa ilalim ng 35 taong gulang. Sa makatuwid, ang mga matatandang ito na dumating sa Qingmo Hall ay agad na nakakaakit ng pansin ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao na maaaring pumunta dito ay nasa ilalim ng edad na 35. Ang isang matandang lalaki na mukhang siya ay nasa kanyang ika-60 o 70 ay tila walang mga kwalifikasyon na narito. Sino ang mga taong iyon? Paano sila magkakaroon ng mga kwalifikasyon na darating sa lugar na ito? Isang passerby ang nagtanong sa pagkalito. Nakikilahok siya sa martial arts tournament sa kauna-unahang pagkakataon at hindi pamilyar sa proseso. Ngayon, nakikita ang mga matatandang lalaki na ito, natural na napukaw ang kanyang hinala. Mga taong iyon. Nakita ng taong katabi niya ang mga matatandang lalaki at biglang nagpakita ng isang nakagulat na ekspresyon. Ano ang nangyayari? Nang makaramdam sila ng kaguluhan, magalang na lumakad si Ching Jiebei sa kanila. Nagulat ang lahat. Sino si Ching Jiebei? Alam ng lahat. Ang may-ari ng Qingmo Hall. Nakita mo ba iyon? Talagang lumakad si Miss Ching Jiebei sa kanila. Oo, ang mga matatandang lalaki, na orihinal na naisip na sila ay mga ordinaryong tao lamang, ngunit hindi ko inaasahan na makatanggap ng gayong pansin mula sa may-ari ng Qingmo Hall. Anong uri ng mga tao sila? Sila ay karapat-dapat sa personal na pagtanggap ng may-ari ng Qingmo Hall. Ang kanilang pagkakakilanlan ay dapat nakakilakilabot. Ang mga taong naruroon ay agad na nagulat.